Dahilan kung bakit si Maria Atisa Manalo ang dapat manalo sa Miss Universe 2025. Hello Cruellas, sumubuhay! This is Gazel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Ayun nga, ang ating pag-uusapan ngayon yung mga reasons and mga dahilan natin kung bakit dapat si Atisa Manalo ang manalo sa Miss Universe 2025. O, diba? Siyempre magbibigay ako ng 5 dahilan. Pero so far, for today's video, isa lang muna. Isa-isahin natin. So, abangan ninyo ang mga susunod kung ano ang mga dahilan kung bakit si Atisa Manalo ang dapat manalo. Ang first na dahilan ko na dapat siya ang koronahan ay business side. Di ba? Kasi isipin nyo guys, kung si Maria Atisa Manalo ang mananalo sa Miss Universe 2025 ay talaga lang namang paldo-paldo at saka magkakamal ng salapi ang Miss Universe organization dahil sa mga sponsor, syempre ng bonggong-bongga. Syempre, kapag si Maria Atisa Manalo, hello! Talagang dadagsain talaga siya ng buong mundo at dagdagsain siya ng Pilipinas. Syempre, 5th Miss Universe natin to ever. At talagang nako, babalik ang Miss Universe organization sa prime nila ng bonggong-bongga. Babalik ang Miss Universe organization na magkakamal sila ng maraming salapi. Ng bonggang-bongga. Kasi iniisip ko talaga, pag si Atisa talaga manalo, talagang yung mga sponsor, buhos, biyaya talaga siguro sa organization. Kung yun, ganun sila mag-isip. Kasi iniisip ko, kung papanalunin nila ang mga ibang lahi, tapos hindi kasing popular ni Atisa or hindi kasing beautiful na talagang kasi si Shanice Palacios kabugera naman siya, performance level, pero hindi siya yung lapitin ng sponsor. Si Victoria Telvig, Diyosa, Monica din siya, pero hindi rin siya lapitin ng ng grasya. Talagang lalong nalugmok nga lang ang Miss Universe dahil kay Victoria Telvig. Hindi naman siguro dahil kay Victoria, baka sa organization naman talaga na hindi marunong siguro sa magpalakad kung paano ang beauty pageant. Pero kung si Atisa Manalo talaga, ang kanilang ipanalo dito sa Miss Universe 2025 ay talagang babalik ang kanilang investment. Kung sino man ang nag-invest sa Miss Universe organization, babalik syempre dahil bukod sa sikat na si Atisa, talagang dudumugin talaga ng advertiser at saka sponsor ang Miss Universe organization pag si Atisa yung hindi ko kasi nakikitaan, siguro maybe si Thailand, si Prabi Narsing, nakikitaan ko siya na pwede din siya na ipanalo ng organization kasi nga sikat, millions yung views, pero syempre yung ganda ni Atisa, hello, si Thailand, si Atisa, ingrown. Charot lang. Syempre, when it comes talaga sa mga sa mga sponsor, 'di ba? Gayong beauty products, winner talaga si Atisa. Pangpatis-patis lang si Charot lang si Prabi Narsing. Mga mga appliances lang yung kaya niyang ano ba tawag doon? Ibenta, o 'di ba? Pwede mga damit, o pwede. Si Atisa may makeup, beauty products, and everything, collagen, kineme. Pampapayat, pampakinis, pampafresh, pampabango. Yung isa hindi mabango, naaagnas nga. Charot lang. Joke lang po yun. Hindi ko siya inaaway. Binabash lang. Charot lang. Pero eto talaga ang dahilan kung bakit dapat nilang ipanalo si Atisa. Yung business side ng Miss Universe, kung matalino lang sila at kung alam nila magpatakbo ng pageant at kung paalam nila kung paano kumita ng paldo-paldo. Tingnan mo ngayon sa botohan pa lang, pinapakita na sa inyo ni Atisa Manalo na siya ang karapat-dapat. Paldo-paldo, botohan pa lang yun. Ano pa kaya kung siya ang mananalo? Sponsor, talagang nagdadagsaan siguro kasi nga ang ganda-ganda naman talaga ng pambansang Monica. Aminin ninyo yan, my goodness. Merong magaganda dyan sa Miss Universe. Halimbawa, si Argentina. Hindi siya sikat Yung boto nga niya dyan sa Miss Universe application, wala pang ang 200. Kakaloka. Tapos si Chile, sige, sabihin natin si Chile, pwedeng makipagbardagola at tapatan kay Atisa. Pero knowing na Chile, hindi naman masyadong pageant country. So sabihin man natin Diyosa baka matulad lang din siya kay Victoria Telvig.
Tapos sabihin man natin, ipanalo nila yung mga kabugera, just like Venezuela. Ito sa Venezuela, wala din ino-offer din sa botohan eh. Ilang ilang libo lang yung kanyang bumoboto sa kanya. Tapos may anak pa, ano siya, inclusive, kineme. Tapos, sino pa yung mga kabugera? Colombia, Shunda. Tapos bubita pa. Inanapan talaga ng butas yung kalaban. Kailangan si Atisa winner. Nakakaloka. Pero feeling ko talaga, when it comes sa business side, namumuro at ng bonggang-bongga si Atisa. When it comes talaga sa business side. Kaya, kaya niyang ano ba tawag dito? Kaya niyang i-hypnotize ang mga sponsor para mag-sponsor sa kanya, sa Miss Universe Organization, para balik himaya at balik trono ang Miss Universe na hindi binibenta ka dito, binibenta doon, ibibenta palugi, bankrupt, nakakaloka. Tapos ang dami pang issue sa organization. Ano na be? Pumilos naman kayo. So kung ayaw ninyong maging mayaman kayo, sa inyo yun. Pero binibigyan ko kayo ng option kung gusto ninyong paldo-paldo ang kita ninyo, si Maria Atisa Manalo ang paraan dyan. Hindi siya pala decision lang, di ba? Kakaloka, totoo naman yan. Sabihin man natin, sino ba yung mga sikat dyan? Sino makipag-bardogol? Si Bangladesh, Sabihin man natin manyaman at pwedeng idagsain din ng sponsor si Bangladesh. Anong ino-offer niya? Pageant country ba ang Bangladesh? Nakipagpukpukan niya yung si Bangladesh sa botohan sa People's Choice. So, oo, may mahihita siya dyan. Paldo-paldo din yung kita ng Miss Universe kay Bangladesh. Pero when it comes talaga sa dadagsain ka ng sponsor, doon ako'y Philippines, sikat pa. Ng bonggang-bongga. Kumbaga, alam mo yun, yung mga pampafresh, pampabango, pwede mong i-offer kay Atisa kahit na kung ano, hindi katulad ng iba dyan na charot. Nakakaloka, feeling ko isa yan sa mga dahilan at sana ay isipin ng Miss Universe Organization na pag business ay talaga either Philippines or nothing, diba? Paldo-paldo sila kay Philippines, pag iba ang pinanalo nila, lugi ang negosyo. Feeling ko malulugi ulit. Lalo silang malulugmok sa kahirapan at wala na silang pageant next year. Kasi nga, walang pumapasok na pera. Puro labas, 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 labas! Charot lang. Ayan guys, ang aking konting kuro-kuro pag business ay talaga. Best choice is Maria Atisa Manalo ang ipanalo sa Miss Universe 2025. Kayo guys, para sa inyo sa business side baga, sinong mananalo? Or kung sino ang pwedeng ipanalo ng Miss Universe Organization, comment down below lang kayo. Kung ayaw nyo maniwala sa akin, ay di okay lang, i-comment lang ninyo ang inyong mga dyan. Kung galit na galit kayo kay Atisa at ayaw nyo kay Atisa, ay di mag-comment down below din kayo. Diba? Ng bonggang-bongga. This has been Gaysel Ortega. Maraming salamat. Paalam.